Kasi mahuhuli at mahuhuli din kayo. Sabi ni Katrina L, nag-agree nga ako na corrupt si Chavit, tapos siya nga ako. Ako na nga lang taga-Batak na anti-Marcos, siya nga pa ako. Siya nga ka talaga. Ito kasi yung problema pag nasanay tayo sa partisanship. Hindi tayo makaalis doon sa bubble, sa echo chamber ng nakasanayan nating grupo, kaya lahat na ng argumento natin tungkol doon sa specific issue, nakulong na doon sa idea that we are anti-person. This is Pinoy Extreme. Siya nga ka talaga. Hindi mo nagigets talaga no? Sino ba kalaban natin dito? Mga Marcos. Mag-agree nga tayo. Mga Marcos ba yung kalaban natin at Katrina L? Sige nga, sagot ka nga sa akin. Patunayan mo sa akin na syunga ka. Ay, hindi ka syunga. Pero napatunayan mo na dito eh. So kapag anti-Marcos ka, hindi ka syunga. Paliwanag mo sa akin yun. Hindi ka syunga kasi anti-Marcos ka. Ano ba kalaban natin dito? Korupsyon, di ba? Paano? Paano naging anti-Marcos yung laban? Ay di syunga ka talaga. Kasi kung anti-Marcos ka, ibig sabihin basta Marcos, ayaw mo. And yan na yung mahirap sa Pilipino ngayon. Lahat na ng pagiging tama o mali nakadepende sa tao. Hindi na doon sa sinabi, hindi na doon sa ginawa ng tao. Kaya nagkakaroon ng fanaticism, idolatry, partisanship. Kasi hindi na natin alam kung paano tignan yung tama. Nakabase na tayo doon sa anti-pro, and hindi na natin tinignan yung mismong action. Hindi na natin tinignan kung paano naging mali yung ginawa o sinabi ng tao, kasi nga, we are deeply ingrained in idolizing a group, a person, a politician, a color. At yan yung nangyari noong September 21, kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang kulay, kanya-kanyang politiko. Di ba? Iisa lang naman kung tutusin yung kalaban, which is corruption, pero dahil nga nalusaw na yung utak natin sa politika, sa kulay, sa politiko, hindi na natin alam kung ano yung tama. Kaya madalas din nilang tinatanong sa akin, sino binoto ko? Kasi nga, doon na nila titirahin yung mga argumento ko kasi hindi na nila mabasag kung ano yung sinasabi ko. Kaya titignan na lang nila, binoto mo si ganyan, mali ka kasi binoto mo sa ganyan eh. How stupid is that? How stupid did we get? Diba? Ang nangyari kasi, inasa na ng mga Pilipino doon sa grupo, sa politiko, yung pag-iisip ng tama at mali. Kaya tayo mismo sa mga sarili natin, hindi na natin masabi kung ano yung tama at mali at nakadepende na lang tayo doon sa sasabihin ng politiko. Kaya ang daling i-manipulate ng mga Pilipino kasi nga, yung katotohanan, hindi na galing sa utak natin, galing na sa bibig ng ibang tao, lalo na nung mga idol nyong politiko.